Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong latest post ni Senator Amy R. Marcos. Magkapatid sa katotohanan at pananagutan. Ito ang kanyang statement. Tungkol sa official statement din ng Iglesia ni Cristo dito sa testimonya ng Brave 18 Marines. Nagpapahayag po ako ng pasasalamat sa kapatiran, meaning sa Iglesia ni Cristo, sa pagsuporta sa aking naunang panawagan ukol sa 18 Marines at sa paglabas ng katotohanan. Hindi biro ang mga akusasyon. Kaya't noong Pebrero 25 ay naghain tayo ng Senate Resolution number 317 upang masimulan ang investigasyon at matumbok ang tunay na mastermind sa mga pangyayari. Simulat sa poll, ang Iglesia ni Cristo at ang inyong lingkod ay laging magkapatid sa katotohanan at pananagutan. Senator Amy R. Marcos, February 28. Yan. So, napanood ko po si kapatid Zabala ba yun? Yung spokesperson ng iglesia. Nagsasalita na mulat sa poll ang panindigan ng Iglesia ni Cristo ay dapat mailabas ang katotohanan. So, yun. Sinusuportahan nila yung unang lakang initiative ni Senator Amy na dapat imbestigahan ng Senado. Kasi nga, may 4 na senador na nai-involve. Senator Soto, Senator Legarda, Senator Mark Villar, Erwin Tulfo, Senator ngayon, kaya lang noong kongresista pa siya. Panglima, si ex-senator Bong Revilla. Yun ang nakita ko sa listahan. Kaya sabi ni Senator Amy na para pangalagaan ang reputasyon, integridad ng Senado, dapat imbestigahan ito ng appropriate committee para lalabas ang katotohanan at challenge niya ang mga Brave 18 Marines. But actually, 14 lang yan ang Marines. Yung 2 Army, yung 2 Civilian. Yun po ang tunay na komposisyon. Kaya lang, tawagin na lang natin silang Brave 18. Hinimok niya, challenge niya ang mga Brave 18 na handang magsalita sa isang hearing. At ang mga Brave 18 naman nakahanda. Yan ang hinihintay nila ngayon. Importante na may hearing para mapanood natin publiko na isa lang sila sa cross-examination. Kasi yon pahayag lang nila with pictures, evidences. Pag isa lang sila sa hearing, magsasalita sila under oath, i-cross-examine sila ng mga iba't ibang senador, doon mo na malalaman ang tao kung nagsisinungaling o hindi. Ganun lang yun. Kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa, kahit nag-iisa lang siya noon, wala siyang ipinakitang litrato o anumang ebidensya. Ako, dahil sa narinig ko yung pagsalaysay niya, pagsasalita, pagsagot sa mga tanong, na kita ko nagsasabi siya ng totoo. So, bakit ang Senado parang matamlay? Lalo na si Senator Lacson. Opening statement pa lang niya, yung opinion niya is wala na, may bias na siya. Sabi niya parang may kulay ng destabilization. Sabi niya kaduda-duda ang timing, kung ano-anong sinasabi. Although ngayon sinusuri daw ang mga sworn affidavit. Wala na akong tiwala doon. Kahit susuriin ninyo,
after na nagsalita ka, na duda ka, wala na yun. Dapat sana, si Senator Lacson, para hindi maiwasan yung pagdudahan siya, huwag siyang magsalita ng patapos na ganun. Kasi, lumalabas, meron na siyang bias yung mga ganong statements. Di ba? So, aaksyonan ba ito ng Senado? Meron kayang committee na mag-iimbestiga? Sana nga, maganda at ito, nagsalitang iglesia. Kasi nga, very powerful naman, voice ang iglesia. So sana, magkaroon ng investigasyon para malaman na natin ang katotohanan. Hindi yung dinidiscredit niyo ang Brave 18. Sabi niyo kung ano-anong paninira. Imbestigahan muna. At kung makita natin na nagsisinungaling, edi basura na. O kasuhan. So, again, salamat sa partnership ng Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan ng ating mga kapatiran sa iglesia tungkol sa paglalahad sa katotohanan. Mulat sa Paul ako, I have many good experiences in dealing with members of Iglesia ni Cristo. Nakakatuwa po. Ito tinyente pa ako noon, 1988. Nasign ako sa isang liblib na lugar sa Davao del Norte pa noon. Kaya Davao de Oro na ata ngayon, na-separate na. Malakas ang mga NPA doon, mga rebelde. So tinatakot nila ang mga preachers o pastors o sa ever ministro. Ang Iglesia ni Cristo, nalaman ko, mayroong isang ministro nasa liblib na lugar. Hindi siya natakot sa banta ng NPA. Kasi pinapatigil siya ng NPA sa pagsasalita. No? Hindi. Patayin niyo ako ng patayin, sabi ng ministro. Handa akong sumunod. Kung ano ang utos ng Diyos, yun ang sundin ko. Hindi ako takot sa inyo. Sabi niya sa mga NPA. Wow! Sabi ko, kung lahat ng mga alagad ng simbahan, katulad ng ganon, may prinsipyo, ang kinakatakutan ng Diyos, hindi yung tao. Kaya may verse sa Biblia, huwag kayong matakot sa makapatay sa inyong katawan. But after that, wala na siyang magagawa sa inyong kaluluwa at espiritu. Katakutan ninyo ang Diyos na may kapangyarihan na magtapon sa inyong kaluluwa at impyerno magtapon sa inyong kaluluwa at espiritu sa impyerno. Kaya saludo ko sa ating mga Iglesia ni Kristong kapatiran. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mo ako. ang iyang balay ng kuha na ang atop. So mo niyang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang og sako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At So, ikunan da. mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig unya tungod sa tong kawadon. Ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Dali ra gyud kay nipis man. Oh, Tungod so- sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tangan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuyan Kuya, Kuan ra mag-uumara gyud sa mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero so makaatop na gid ka karon Kuya.
So atop na gid ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasiyugdaan nga programa. Ang atop na akong naguba na gyud so Maalista na. Sige, sige. So nahuman na og atop si kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasiyugdaan nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga daghang pag dagan pa ang matabangan sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tambang kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Takag ang ilang mga tabangan. Daghang kayong Sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.